First morning, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan ng Diyos, banal at dakila, ulit po. Kami ay nagpapailan lang ng aming papuri sa iyo, Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito na kay ganda. Maraming salamat po sa muli mong pagising sa amin. Maraming salamat po sa buhay na hindi mo ipinahiram sa amin sa umagang ito. Sa araw na ito ng Sabat, kung saan po namin patuloy na kapupurihan at sasalamatan o Diyos. Kami po ngayon, umaga ay muling magbubukas ng aming mga tinig upang ikaw ay papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Inyo pong pagpalain ang God First Morning. Ganun din po ang lahat ng mga participants. Maraming po salamat. Ang lahat ng ito ay aming po binabalik. Tangi na po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God first morning po sa inyong lahat. God first morning, Pastor. God first morning. Yan. Bibigay ko po muna ang ating pong mga magsisiganap sa umagang ito. Ako po muli ang inyong host. At ang ating pong Bible reading sa umagang ito ay mula sa 2 Chronicles chapter 21 na ipagkakalo po sa atin mamaya ng isa sa masipag nating mga missionary, Sister Clara Espina. At magkakaroon po tayo ng dalawang refleksyon buhat po kay Pastor Joseph Lulu and Pastor Japet Bernabe. At ang prayer po ni Sister Clara. Kakaroon din po tayo ng SDA Church History Afternoon at susundan ito ng pagbasa na ating morning devotional and reflection ni Ma'am Liwayway Balagtas. Yan. Katapos ay prayer po ni Ma'am Liwayway, and then ang ating pong God First video ay ating pong muling mapapanood at susundan ito ng Councils on Stewardship, Startling Revelation. Ang ating pong speaker ay mula po sa NLPUM, Pastor Aser Bakdayan. Ang Adoration at Confession po ay pagkakaloob ni Pastor Joseph Lulu. Thanksgiving and Supplication ay ni Pastor Japet Bernabe. Pagkatapos na ng ating headquarters project video at ang ating closing song and then closing prayer ni Pastor Aser Bakdayan. At ang ating CLPM mission and vision statement ay ating pong i-recite, and then benediction from Pastor Joey De Ocampo or Pastor June Barreto. Ganun po ang pagkakasunod-sunod ng ating virtual fellowship sa umagang ito. Happy God First Morning and Happy Sabbath, everyone. Batian po muna tayo. Ayan. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Ayan. Ayan, bigyan na natin ang pagkakataon kay Sister Clara Espina sa kanyang pagbabasa ng ating Bible sa 2 Chronicles chapter 21, Sister Clara. Yan, happy God first morning po sa ating lahat. Naririnig po ba? Yes, loud and clear. Sige po, tayo pa ay sanandaling manalangin. Makapangyarihan naming Ama, sa oras pong ito, kami pong muli ay mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Amin pong inaanyayahan ang paikisama ng banal na Espiritu upang lubos po namin itong maunawaan. Salamat po sa pagtugon ng aming mga dalangin sa tanging pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. 2 Chronicles chapter 21. Si Joram ay naghari, at si Josaphat ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David, at si Joram na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At siya ay nagkaroon ng mga kapatid na mga anak ni Josaphat na si Asarias at si Jehiel at si Zacarias at si Asarias at si Michael at si Sefatias. Lahat ng ito ay mga anak ni Josaphat na hari sa Israel.
At binigyan sila ng kanilang ama ng mga dakilang kaloob na pilak at ginto, mga mahalagang bagay, pati ng mga bayang nakukutaan ng Huda. Ngunit ang kaharian ay ibinigay niya kay Joram sapagkat siya ang panganay. Nang si Joram nga ay bumangon sa kaharian ng kanyang ama at lumakas, ay kanyang pinatay ng tabak ang lahat niyang mga kapatid at gayon din ang iba sa mga prinsipe ng Israel. Si Joram ay 32 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 8 taon sa Jerusalem. At siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel gaya ng ginawa ng sangbahayan ni Akab, sapagkat siya'y nag-asawa sa anak ni Akab at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Gayunmay hindi nilipol ng Panginoon ang sangbahayan ni David dahil sa tipa na kanyang ginawa kay David at siyamang siya'y nangako na bibigyan siya ng ilawan at ang kanyang mga anak magpakailanman. Ang Edom ay naghimagsik. Sa kanyang mga kaarawan ay naghimagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Huda at naghalal ng hari sa kanilang sarili. Na magkagayoy, nagdaan si Joram na kasama ang kanyang mga punong kawal at dala ang lahat niyang mga karo at siya'y bumangon ng kinagabihan at sinaktan ang mga Edomeo na kumubkob sa kanya at ang mga pinunong kawal sa mga karo. Sa gayoy, naghimagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Huda hanggang sa araw na ito, na magkagayoy naghimagsik ang Libna ng panahong yaon na mula sa kanyang kapangyarihan sapagkat kanyang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang. Bukod dito ay kanyang ginawa ang mga mataas na dako sa mga bundok ng Huda at pinasamba sa Diyos-Diyosan ang mga taga-Jerusalem at iniligaw ang Huda. At dumating ang isang sulat sa kanya na mula kay Elias na propeta na sinasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong ama sapagkat hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josaphat na iyong ama, unang mga lakad man ni Asa na hari sa Huda, kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel at iyong pinasamba sa Diyos-Diyosan ang Huda at ang mga nananahan sa Jerusalem, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab, at iyo rin namang pinatay ang iyong mga kapatid sa sangbahayan ng iyong ama na lalong mabuti kaysa iyo. Narito ang Panginoon ay mananalot ng malaki sa iyong bayan at sa iyong mga anak at sa iyong mga asawa at sa lahat ng iyong pag-aari. At ikaw ay magkakasakit ng mabigat na sakit ng iyong tiyan hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. At inudyukan ng Panginoon lahat kay Joram ang diwa ng mga Pilisteo at ng mga taga-Arabia na nangasasiping ng mga taga-Ethiopia. At sila'y nagsiahon laban sa Huda at nagpumilit doon at dinala ang lahat na pag-aari na nasumpungan sa bahay ng hari at pati ang mga anak niya at ang mga asawa niya na anupat walang naiwang anak sa kanya liban si Joakas na bunso sa kanyang mga anak. At pagkatapos ng lahat ng ito ay sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang tiyan ng walang kagamutang sakit. At nangyari sa lakad ng panahon sa katapusan ng 2 taon na ang loob ng kanyang tiyan ay lumabas dahil sa kanyang sakit at siya'y namatay sa mabigat na sakit. At hindi ipinagsunog siya ng kanyang bayan na gaya ng pagsusunog sa kanyang mga magulang. May 32 taon siya nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y naghari sa Jerusalem na 8 taon at siya'y nanaw na walang nagnasang pumigil at inilibing nila siya sa bayan ni David ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari. Ito po ang ating basahin sa umagang ito. Amen.
Amen. Amen. Hingin na natin ngayon ang panahon sa pagbibigay ng reflection, Pastor Joseph Lulu. Andyan po ba siya, Pastor Joseph? Wala po. Nakita ko si Pastor Jupet Bernabe. Andyan na po. Dito po, Ah, Pastor sige, Joseph. Pastor. Apo, napakaganda po yung chapter na yan na kung saan ay pagiging hari po ni Jehoram. Sa Tagalog po ay Joram. Na kung saan ay siya po ang kahalili ng kanyang father na napakagandang nanungkulan po. Pero ang sabi po diyan ng kapitulo, si Joram ay kakaiba po yung kanyang ginawa. Sumunod po dun sa mga hari na makikita po natin na hindi mabuti yung kanya pong ginawa. At hindi po tumagal yung kanya pong panunungkulan bilang hari po, no? At makikita po natin para po sa akin na ang pagiging hari po sana ay magdidepende ka sa pangunguna ng ating mahal na Diyos. Subalit, ang kanya pong pagiging hari ay nagdepende po siya sa kanya po sarili. Masama po talaga yung ginawa niya. Pero niyo po pati yung kanyang mga kapatid para wala mang maghari na kasunod niya ay pinatay niya. No? At lahat po ng dapat na papalit po sa kanya ay gusto niya lahat ay patayin. At hindi ganun po sana ang maging dapat mangyari sa isang hari. Subalit nakita po natin ginawa niya ang mga masamang mga bagay. At hindi sinunod yung kanya pong mga magulang na kung saan ay dapat yung mga magulang ay sundin yung mga turo. Ang sabi po diyan, si Haring Joram ay hindi tumagal at ang ating mahal na Diyos ay sinaktan po siya para matuto po siya. Ang sabi po diyan ay binigyan din siya ng pagkakataon dahil ang Diyos po ay mabuting Diyos. Lahat po na kanyang gagawin ay makatarungan. Kaya isang reflection po sa akin yan na lahat ng ating pong gagawin bilang mga leader ng ating pong iglesia o anuman po yung ating katungkulan na nilagay ng ating mahal na Diyos ay hindi po natin gagawin sa sarili natin lakas, hindi natin gagawin anuman po ang ating inaakalang yun para tayo ay manatili doon sa posisyon na yun, kundi yung pangunguna ng ating mahal na Diyos ang ating pong gagawin at ating sundin yung mga payo ng ating mga magulang na sa ikabubuti po natin. Kaya sa akin po bilang leader o manggagawa, kailangan po palagi po tayong sumunod sa ating Amang Diyos. Palagi po natin palagi po tayong manatiling nakaugnay sa Kanya sa ating pong pangunguna para hindi lamang po masasabi natin na tayo tatagal kundi magiging mabuti yung ating pong pangunguna. At sana ganun po yung maging larawan ng ating pong leadership sa buhay po natin. Nakakalungkot po yung ganitong karanasan ng isang leader na ang gusto niya lamang po ang nasusunod. Kundi yung masusunod yung kalooban sana ng ating mahal na Diyos. Yun po yung aking maikling reflection sa oras na ito. Amen po. Amen. Thank you po, Pastor Joseph. Ngayon po ay pakinggan natin, Pastor Jupet, sa iyong reflection. Good first morning po sa ating lahat. Happy Sabbath po mga kapatid. Pastor,
Bye-bye. So, parang ang iba ay parang natutulog-tulog pa. Ano po? Sarap kasi Sarap, tulog sa ganitong Professor. oras. Ano po? Sabat po, good morning. Good morning, happy Sabbath. Okay. So ngayong umaga po mga kapatid ay ating pong pagbubulay-bulayan ang chapter 21 po ng 2 Chronicles. Nakita po natin dito na ang ama ni Jehoram, si Jehoshaphat, ay isang tapat at mabuting hari. Ngunit si Jehoram ay makita po natin ang introduction ng chapter na ito ay hindi po maganda. Ang ginawa ni Jehoram ay ang kanya pong mga kapatid at ang mga prinsipe ay kanya pong pinatay. Kita po natin na masama talaga yung ugali niya. Ano ho? Na ang iniisip niya na yao pong mga threat para po sa kaharian na siya po'y palitan, ang ginawa niya ay pinatay. So lesson learn po mga kapatid. Mayroon tayong mga ganun din when it comes to leadership. Minsan ay pag may mga threat para po sa ating pong posisyon na hinahawakan, gawin natin yung mga bagay na nakakamatay para sa kanila. Hindi naman physically, pero minsan ay sa karakter ay ating po silang minumurder. Sinisiraan hanggat na yung ang mga isang kapatid o isang tao ay ma-discourage na lang. Ano po? So yun po si Jehoram. At nakita ko po dito para po sa ating pong tugon sa chapter na ito ay tatlong bagay po mga kapatid. Una, kung bakit ay siya po'y ang bansa ay sabihin po natin na ito po ay hindi nagiging maganda. Nasadlak po sa ganitong kahirapan. Una po, si Jehoram po ay kanyang iniwan ang Panginoong Diyos. So nung iniwan niya ang Panginoong Diyos, intentionally, ang kanya po talagang ginawa ay pinatay ang kanya pong mga kapatid. Pagkatapos, ang kanya pong mga ginagawa ay hindi katulad ng mga hari sa Huda na sila po ay sumunod ng mabuti o sumunod sa mabuti, yun po ay walang iba kundi sa Panginoong Diyos. So nung ginawa niya ito po mga kapatid, ay nagresulta ito ng hindi mabuti sa bansa. So nakita ko po mga kapatid, ano po, kung ang leader ng isang bansa ay corrupt, kung ang leader ng isang bansa ay masama, ang mga tao po ay nagiging masama na rin. Kung ating pong titingnan spiritually, sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya, lalong-lalo po sa ating pong iglesia, if the leaders ay hindi po spiritual, ang magiging kalagayan po ng iglesia ay nagiging superficial. Yung ano lang, yung parang plastic lang, mga kapatid, na makita mo na para bagang masaya ang iglesia, para talagang, uy, ang ganda ng iglesyang ito, masaya. Pero deep inside, mga kapatid, kung iyo pong titingnan, ang iglesia po ay nagiging superficial. So, bakit? Dahil ang sentro ay hindi ang Panginoong Diyos. Minsan, ang sentro ay pong pera, yung status ng church na ganito kami, ganyan kami. Hindi tinitingnan ang spiritual status na kung saan ito po ang pinakamahalaga sa isang leader. Pangalawa po mga kapatid, dahil po iniwan nila ang Panginoong Diyos, ang bayan o ang kaharian po mga kapatid, ito po ay drifted to idolatry. So kung wala na ang Diyos, ang sambahin ng mga tao ay ang mga Diyos-Diyusan. So nung sinamba nila ang Diyos-Diyusan mga kapatid, dito makita po natin na kung saan
ay nagpatayo siya ng mga high places o mga matataas na dako. Ito po yung term na ginagamit para po doon sa mga Baal worship, sa kanila pong tinatawag na mga Asherah, yung mga pool na nilalagay pagkatapos ay kanila pong sinasamba. Instead na ang bayan ng Panginoong Diyos ay magsasamba sa Panginoon, ngunit iniwan nila, sila ngayon ay nagsasamba sa Diyos na hindi naman Diyos ng Israel. Just imagine po mga kapatid, nagsasamba ka, pero ang Diyos na sinasamba mo ay hindi Diyos ng Israel, na ang Diyos na nagpili, ang Diyos na nagpalabas mula sa Ehipto, ang Diyos na nagbigay ng protection sa kanila. Ngayon, sinasamba mo na ngayon ang Diyos na wala malang ginawa sa iyo pong buhay. Spiritually, ganun din po mga kapatid sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. If the church, kung ang iglesia ay sila po ay hindi magiging sentro ang Panginoong Diyos sa buhay, ang iglesia ay nagiging superficial, at ang lahat ng mga ginagawa sa loob ng iglesia para bagang ito'y Diyos-Diyosan lamang. Bakit? Ito ay magka-cover doon sa tinatawag nating religiosity ng iglesia. Ngunit spiritually, ang iglesia po mga kapatid ay empty. Kaya kung makikita natin, ang iglesia ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng pagkahati-hati sa iglesia. At dito makita po natin na ang iglesia na hindi spiritual ay hindi lumalago sa pananampalataya at sa tinatawag nating evangelism. So nakakita na po kayo ng iglesia na century na. Sasabihin natin, Pastor, 90 years na kami dito. Pastor, 80 years na kami dito. Pero wala kung iyong pong titingnan, wala pong mga anak. Wala pong mga anak. Pasensya na po, Pero ito po ang nangyayari, 80 years. Sabihin natin na 80 years anniversary. Ay tatanungin, ilan na po ba ang anak ng inyo pong iglesia? Ay wala pa po pastor, wala pa brother, wala pa po sister. So ibig sabihin ang iglesia po ay nagiging ay gano'n na lang ang kanyang kalagayan dahil superficial. Ang mga kapatid ay ang kanila pong binigyan ng halaga ay hindi o pong paglilingkod o ang gawain sa iglesia. Ang pinapahalagahan ay yung status, kasama na ang career, kasama na kung sino sila, hindi pinapalahagaan ang gawain ng Panginoon Diyos. Ang iglesia minsan ay titingnan mo parang nakakaawa. Nakakaawa ang iglesia. Mainit. Minsan sasabihin, Pastor, wala pa kaming mga ganitong church building kasi wala pang punto. Pero pag tiningnan mo yung mga bahay ng mga kapatid, kagaganda. Pero ang iglesia, ito po mga kapatid ay kawawa. Why? Because kung ating pong titingnan, napabayaan ni Jehoram na ang bayan ay magsasamba sa Diyos-Diyosan dahil una, iniwan nila ang Panginoong Diyos. Last, ito yung pinakamasama na kung saan kung tayo po ay iiwan natin ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At din akala natin na tayo po'y mananampalataya, we become complacent in our faith. Parang palagay na lang tayo na tayo po'y Adventista. Iniisip na natin na maligtas na tayo kasi ako'y pinanganak sa Adventista. Matagal na po ako dito na Adventista. Pero kung ating pong titignan mga kapatid, yun po ang nagiging condition. Kaya ang sabi ng Revelation 3, kayo ay sabi niya doon sa iglesia po ng Laodicea, hindi mo alam na ikaw ay mahirap ka, ikaw ay hubo, ikaw ay kaawa-awa. So ito po ang nagiging kalagayan ni Joram o ni Jehoram po mga kapatid. Sabi ng Panginoong Diyos, kung iiwan mo ako, ipapahamak mo ang bayan. O mga kapatid, sabi niya, magkakaroon ka ng sakit na ang iyong tiyan ay lalabas.
mamaya sabi tipong pagtuunan ng pansin. Una po mga kapatid, ay ang ginawa ng Panginoong Diyos doon po sa kanya pong pagsumpa kay Jehoram, ay kanya pong inudyukan niya o pong mga bansa na nasa paligid na sakupin sakupin ang bansa ng Panginoong Diyos. Pagkatapos ay lahat ng mga pag-aari ni Jehoram ay kukunin nila. Walang humpay na sila po ay sinasakop palagi. Walang humpay yung labanan dahil po mga kapatid, kanila pong iniwan ang Panginoong Diyos. Spiritually po mga kapatid ay ito. Marami pong mga kapatiran na nagsasabi, alam mo pastor, mahirap ang buhay, bakit ganito? Una-una kasi, hindi ka naman talaga naglingkod ng maayos. There are times na iniiwan mo ang Panginoong Diyos. Sa panahon na kung saan ikaw po ay you are torn between two lovers, mga kapatid, ang pinipili mo ay hindi ang Panginoong Diyos, kundi ang Diyos-Diyosan. Kaya nagkakaroon ng mahirap, nagkakaroon ng kahirapan, nakakaranas ka ng hindi ganon kaganda sa iyo pong buhay bilang isang mananampalataya. This was happened to Jehoram, kung bakit ang kanya pong bayan na kung saan ay nagkaroon po ng kahirapan dahil sa kanila pong leader. Gayon din ang iglesia. Gayon din sa spiritual na buhay natin individually. Pag iniwan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, expect na yung mga bagay na yon ay mangyayari sa atin. Pangalawa po, mga kapatid, God struck Jehoram with unusual stomach ache. Makikita po natin na grabe ang sakit ng kanyang tiyan, mga kapatid. Siguro sa ating kapanahonan nito, hindi lang ito simpleng sakit sa tiyan, baka ito'y cancer. Ay kung sasabihin natin na lumalabas yung kanyang tiyan, ibig sabihin mga kapatid, siguro sabi ng Panginoong Diyos ay nag-i-enjoy ka dyan, bigyan kita ng almoranas. Baka ito po ay pinaka-worst na klase ng almoranas. Iyon po mga kapatid na nasa medical line, kung ano po ang ganitong klaseng sakit. Hanggat na kung sa sobrang sakit, ang kanyang tiyan lumabas, ibig sabihin, yung kanya pong mga intestines doon ay lumabas po talaga mga kapatid dahil sa sakit. Kita mo yan mga kapatid. Kung si Jehoram lamang ay nagtapat sa Panginoong Diyos, ang kasi dito, ang pinakasusi, ay walang iba kundi magtapat siya sa Panginoong Diyos. Hindi sana niya naranasan ang ganitong klaseng sakit. And ultimately, si Jehoram po ay namatay. Nung namatay si Jehoram, hindi po siya inilibing doon, hindi po siya inilinya doon sa mga hari ng Israel at ng Juda. Kundi siya po ay labas doon. Ibig sabihin, hindi siya inilibing sa libingan ng mga bayani, mga kapatid. Ito din ang mangyayari sa atin. Pag tayo po'y mamatay na wala sa Panginoong Diyos, tayo po mga kapatid ay hindi ililibing sa libingan ng mga bayani ng Panginoong Diyos. Sasabihin natin, sayang ang buhay ng kapatid na ito. Sana nagtapat siya. Sana ay nararanasan niya ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Dahil hindi nagtapat, baka yung kanya pong pag-asa ng ikalawang pagpaparito at yaupong buhay na walang hanggan ay mawala po sa kanya. So, ngayong umaga po mga kapatid, ito po yung ating pong reflection sa chapter 21 po, na nawa ay ating pong nakita ang mga leksyon. Na ang mga lesson na ito, it's enough for us to trust God. Dahil kung tayo'y nanampalataya, nananalig sa Panginoong Diyos, yaupong mga bagay na mabuti ay hindi ipagkakait ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa atin. Happy Sabbath and God first morning po. Salamat po. Amen po, Pastor Jupet. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda ng reflection ni Pastor. At talaga namang tagusan, Pastor.
Okay. Bigyan niyo akong pahintulot. Basahin ko lang po yung mga nagbigay dito ng refleksyon. Dalawa lamang to bago tayo tumungo sa ating closing prayer, Sister Clara. Akin pong babasahin ang refleksyon ni Brother Romel. Sabi niya dito, ang second Chronica 21 ay isang seryosong babala tungkol sa impluensya, maling pagpili at ang hindi maiiwasang bunga ng kasalanan. Si Jehoram ay anak ng matuwid na haring si Jehoshaphat. Ngunit sa halip na tularan ang kanyang ama, pinili niyang sundin ang masamang halimbawa ng sambahayan ni Ahab sa pamagitan ng pag-asawa kay Atalia. Ang aking panalangin po, Panginoon, patawarin mo po ako sa pagkakataong pinili ko ang sarili kong landas. Tulungan mo po akong maging matapat sa iyo, huwag matulad kay Jehoram na nagdala ng kapahamakan sa kanyang sarili. Amen. Ang hamon, suriin ang iyong buhay. Meron bang mga impluensya o desisyon na naglalayo sa iyo sa Panginoon? Layunin na maging matapat kahit walang nakakakita dahil ang Diyos ang hahatol sa bawat gawa. Amen po, Brother Romel. At kay Brother Jonathan Maglonso, Happy Sabbath and Happy God First Morning. Sa 2 Chronica 21, sa chapter pong ito, umalili si Jehoram bilang hari pagkamatay ni Jehoshaphat. Hindi siya nagpatuloy ng katapatan. Pinatay niya ang lahat niyang mga kapatid. Pinakay niya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at namatay siya sa malalang sakit sa tiyan. Dahil sa kawalang Diyos, pinili ni Jehoram na sumunod sa yapak ng hari sa Israel at nakipag-ugnayan sa mga pagano. Dapat mangyari, huwag sa sariling interes. Ang aking tugon, humingi ng tulong sa Diyos na maging tapat sa anumang sitwasyon at ang tunay na tagumpay ay wala sa posisyon kundi sa ating relasyon sa Panginoon. God First Morning. Salamat po sa mga nagbigay ng refleksyon. Ngayon po ay bigay na natin ang pagkakataon kay Sister Clara para sa kanyang closing prayer. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sapagkat patuloy niyo po kaming pinaalalahanan. Salamat po sapagkat binibigyan mo po kami ng tunay na landas na aming susundan. Dawa, Panginoon, ang iyong mga kautusan, ang iyong mga salita ay patuloy po namin itong lakaran. Masunod namin ang iyong mga kalooban, maging tapat po kami sa inyo. Upang sa ganun, O Diyos, ay masunod namin ang inyong mga banal na salita at lumakad kami kasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, tulungan po ang bawat isa sa amin na maging tapat sa inyo. Tulungan po kami na maging maigting ang aming relasyon sa inyo, Panginoon, upang huwag po kaming maligaw, huwag po kaming mapahiwalay sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang aming pag-asa. Kung wala po kayo sa aming mga buhay, tunay nga po na kami ay mapapahamak. Kaya nawa po ang pagkikisama ng Banal na Espiritu ay patuloy pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. At kayo po nawa ang patuloy na gumabay nang sa ganun, Panginoon, ay magawa po namin ang lahat ng inyong mga ipinagagawa sa bawat isa sa amin. At bilang po mga leader ng iglesia, lalo tigit ang aming pong mga pastor, ang mga nangunguna po sa amin, patuloy po sila amang sangkapan ng karunungan ng kabanalan na buhat sa inyo upang huwag pong mangyari ang mga nangyari kay Jehoshaphat pagkos, Panginoon, ay magkaroon po sila ng pagkatakot sa inyo at magawa po nila ang kanilang mga tungkulin sa pagpapaayos ng iglesia at makita sa kanila ang liwanag ng sa ganun ang mga kapatiran, ang kanilang mga nasasakupan ay sumunod ng may kabanalan. Salamat, Panginoon, sa pagtugon ng aming mga dalangin, ang lahat aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong
tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Bigay na po natin ang pagkakataon, Ma'am Liwayway. Ma'am Liway. Opo. Morning, happy Sabbath po. And God Morning bless. po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang pamagat po ng ating devotional ngayong umaga ay ang kanyang solusyon. Ang talatang ay matatagpuan sa Mateo 13:37. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang ilang mga pekeng bagay ay mukhang napakalapit sa tunay na anupat kinakailangan ng isang eksperto
upang malaman ang pagkakaiba. Ilang taon na ang nakalipas, nakakuha ako ng magandang bag mula sa isang sikat na brand na malinaw na ipinapakita ang logo nito sa maraming lugar. Ipinakita ko ito sa isang kaibigan na may higit na kaalaman tungkol sa mga bag kaysa sa akin. Matapos suriin ang aking bagong bag, sinabi niya sa akin, "Hindi ito totoo. Ito ay isang peking produkto." Mukhang totoo ito sa akin at tinanong ko siya kung paano niya nasabi na peke ito. Dahil sabi niya, ang partikular na brand na ito ay hindi kailanman naglalagay ng mga tahi sa ibabaw ng kanyang logo. Yan. Tanging isang eksperto lamang ang makakapagsabi noon. Sa talinghagang ito, na tanging si Mateo lamang ang nagsalaysay, makatanggap tayo ng sagot sa dalawang madalas na tinatanong. Bakit may kasamaan sa mundong ito? At ano ang gagawin ng Diyos tungkol dito? Ang sagot sa una ay isang kaaway ang gumagawa nito. Aalisin niya ito sa katapusan ng mga panahon, minsanan at para sa lahat. Sa talinghaga ay inihahambing ang kaharian ng langit sa isang sitwasyon na matagpuan sa isang bukirin. Isang tao ang naghasik ng mabuting binhi, ngunit may isang kaaway na dumating at naghasik ng mga damo sa gitna ng trigo. Ang ganitong uri ng pagsalakay sa agrikultura na kadalasang ginagamit bilang paghihiganti ay may parusa sa ilalim ng batas ng mga Romano. Lumipas ang panahon at nang ang trigo ay lumago at nagbubunga, naging kapansin-pansin ang mga damo. Nang nag-alok ang mga manggagawa ng may-ari ng lupa na ayusin ang problema sa pamamagitan ng pag-aani sa mga damo, hiniling ng may-ari na huwag itong gawin, hindi dahil hindi nila kayang paghiwalayin ang mga ito, kundi dahil maaari nilang mabunot pati ang trigo. Ang mga ugat ay magkasama at labis na nagmamalasakit ang may-ari ng lupa sa trigo. Ipinaliwanag ni Jesus ang talinghagang ito ng may detalyado at binigyan din na ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang kaaway na naghahasik ng mga ito ay ang dyablo. Ito ang malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama sa isang talinghaga. Ipinaliwanag ni Jesus na sa katapusan ng mundong aalisin niya ang kasamaang minsanan at para sa lahat. Oo, ang kasamaan ay ganap na mawawasak sa huli. Pinagkukunan ito ng katiyakan ng mga tagasunod ni Kristo. Sinabi sa atin ni Jesus kung paano ito lahat magtatapos at nagwagi kay Jesus. Amen. Napakaganda po ng atin pong binasa, mga kapatid. Amen. Amen. Ang ating binasa. Amen. Amen po. Tulad po ng ating binasa at napakinggan na sa unang bahagi ay makilala lamang ang totoo kung may isang eksperto na magpapatunay nito. Kumbaga, ang pagkilatis ng totoo ay di nasusukat sa tingin o pandama lamang. Nangangailangan ito ng masusing pag-aaral at kung nag-aalinlangan ka pa nagagawa pa itong
kumonsulta sa eksperto na tulad ng ginawa ng babae sang-ayon po sa ating binasa. So sa ngayon po ay maraming pandarayang ginagawa ang kaaway at ang nais niya ay manira. Kaya nga pag di nag-ingat, malamang ay mauwi sa pagkapahamak. Sa talinghagang nabanggit, na kung saan may isang tao ang naghasik ng mabuting binhi, subalit may isa din namang naghahasik ng panirang damo upang sirain ang pag-usbong ng binhi. Na sa katotohanan, ang Diyos ang naghahasik ng mabuting kaloob. Subalit si Satanas ay di mapipigil sa paggawa naman ng masama. Gayunpaman, ang pag-ibig ng Panginoon ay nananatili. Di niya hayaan na matangay ang kanyang mga anak sa panahon na nagkakalat ang dyablo ng kasamaan. Sa talinghagang sa tagpong sinabi ng alipin na bunutin ang panirang damo, ngunit sabi ng may-ari ng bukid ay huwag at baka mabunot pati ang mabuting tanim na trigo. O kaya nga sa ngayon ay di pa magawa siyang puksain, baka kung magkagayon ay maraming kaluluwang mapahamak at may nakatakdang panahon sa dyablo upang siya ay puksain. Wawakasan ng Panginoon ang kasamaan at di na po ito magtatagal pa mga kapatid. Kaya nga si Jesus ang nagwagi na ito ang tanging solusyon upang mapawi ang kasalanan at mabuhay ang mga anak ng Diyos na payapa at matiwasay sa kanyang kaharian habang buhay. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama, Diyos na may-ari ng sanlibutan, kayo ang Panginoon na nag-ahasik ng mabuting binhi. Purihin ka po aming Diyos. Patawarin niyo po kami sa panahon na kami ay napapasunod ng kaaway na patuloy na tumutukso upang kami magkamali at mapalayo sa inyo. Subalit nariyan ka o Diyos na patuloy kang nakatunghay at nagpapaalala na lumayo sa masamang gawain ng sanlibutan ito na gawa ng kaaway. Salamat o Diyos sa iyong mayamang pag-ibig na ayaw niyo kaming mapalayo sa iyo. Salamat sa tagumpay mo sa krus na siya naming pinangahawakan na kung kami ay magpakalalapit sa iyo ay walang dahilan upang kami ay madala ng kaaway. Ang dalangin po namin ay bigyan niyo kami ng maamong puso at matalinong pag-iisip na sa gayon ay makaganap kami ng tama at tapat na paglilingkod sa inyong harapan. Bantayan ang aming mga kilos, isip, salita at manahan ang inyong banal na espiritu sa aming pagkatao. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po lahat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Handog para sa tulong sa kalamidad at taggutom. ADRA NAD. 2 humanitarian workers ang nag-uusap hanggang hating gabi-gabi sa Kathmandu, Nepal. Gusto lang nilang magkumustahan pagkatapos ng maraming taon na hindi nagkita. Ngunit ayaw din talaga nilang matulog dahil alam nilang ang mga aftershock ng lindol sa buong gabi ay maaaring yumanig sa kanilang nasira ng hotel. Si Simon at Julian ay gumugol ng maraming taon sa Nepal na gumagawa ng gawaing humanitarian sa Adventist Development and Relief Agency. 48 oras lamang pagkatapos ng isang malaking lindol na pumatay ng halos 9,000 katao at sumugat ng higit sa 22,000, tinawag silang bumalik sa Nepal upang tumulong sa emerhensyang pagtugon ng ADRA.
Sa mga dekada ng pinagkakatiwalaang karanasan, ang ADRA ay madalas nakabilang sa mga unang nasa lupa kapag nagaganap ang kalamidad. Sa Nepal man, Haiti, Pilipinas, Sudan o mismo sa iyong sariling bansa. Ngunit kahit na may mga taon ng pagsasanay at karanasan, ang emosyonal na pasanin ay mabigat. Nang gabing iyon sa Nepal, nakaramdam si Julian ng labis na paghihirap sa paligid nila at ipinagtapat kung gaano siya kawalang magawa. Bumaling siya kay Simon para sa karunungan. Sumagot si Simon, "Julian, kapag napagtanto natin na hindi natin matutulungan ang bawat taong nangangailangan, kailangan nating gawin para sa isa ang nais nating gawin para sa lahat." Nais mo bang tulungan ang lahat ng apektado ng mga sakuna, taggutom at mga digmaan sa buong mundo? Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Wala sa atin ang makakagawa nito. Ngunit, maaari mong gawin para sa isa ang nais mong gawin para sa lahat. Panawagan. Ang sistema ng ikapo at mga handog ng Seventh-day Adventist Church ay isang mabisang paraan para makiisa tayo sa pandaigdigang misyon ng Diyos. Kung nag-iisa, ang ating mga regalo ay maaaring hindi mukhang malaki. Ngunit sama-sama, binabago natin ang mga buhay sa buong mundo. Kung ang iyong teritoryo ay nagpatibay ng pinagsamang plano ng handog, ang isang bahagi ng iyong hindi nakatalagang regular at sistematikong mga handog ay palaging ilalaan sa Disaster and Famine Relief Fund. Ngunit kung bilang karagdagan sa iyong ikapu at handog na pangako gusto mong gumawa ng higit pa, maaari ka ring magbigay ng direkta sa Disaster and Famine Relief Fund na pinamamahalaan ng ADRA. Sa iyong suporta, ang ADRA ay maaring magpatuloy na maging isang unang tagatugon, nagdadala ng pag-asa, pagpapagaling at praktikal na tulong sa pinakamaliit at nawawala sa buong mundo. Salamat sa pagiging bahagi ng mga kamay ng Diyos sa panahon ng krisis. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. 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 Magandang umaga po muli sa atin. Mapalad po tayo. Bigyan natin ng pagkakataon ang ating pong pinanyayahan na maging speaker sa umagang ito. Sa katauhan po ni Pastor Aser Bakbayan. Siya po ay isang CLC Church Pastor. Kaya ko na po ang pagkakataon, Pastor Aser. Good morning po and welcome po sa aming God First Morning. Thank you very much po sa invitation and for the privilege to be with all of our listeners this very morning of the Sabbath. Ano po? And sana po ipatuloy na lumakas at lumagong gawain natin dito sa Provinces Mission po ng Central Luzon. Ngayon pong umaga ay ako po ay naatasan na mag-share on the topic of startling revelations that is actually found in chapter 27 in the book Councils of Stewardship, and yung pong mismong title of the chapter is Facing the Judgment Day. So maganda po yung bungad natin ngayong umaga, ano po? Facing the Judgment Day. Siguro po let me begin with my message by using some thoughts here. Malimit kong marinig nung araw yung pagdating daw sa langit sa end time ay meron daw pong 3 surprises naghihintay sa atin. Unang-una, hahanapin natin yung mga tao na gusto natin makita dun sa langit, and we are sure that they will be in heaven, and we will be surprised that they are not in heaven. Tapos ay makakita rin tayo ng tao na magugulat tayo sapagkat we don't think that they will be in heaven, but we are now seeing them in heaven. So that's the second surprise. And then yung third surprise ay yung paano ako napunta rito? Yan. Yung ikaw ay hindi ka makapaniwala na ikaw ay nakarating ng langit. Because for all the things that you know about yourself, your frailties and everything, ay bakit ka nga pala naroon?
So, ganun po yung maraming surprise pagdating sa end time. At yun po yung pinaka-topic natin ngayong umaga, startling revelations, yung maraming mga kapahayagan. There will be surprises when we reach the kingdom of God. Ganun daw po yun. Judgment will be full of surprises. Naalala ko yung pinapanood ko pag minsan na parang mga judgment scene dito lang po sa lupa, sa mga courtroom proceedings. And there are really surprises. May mga testimonies and revelations na talaga nakakagulat pati dun sa lahat ng mga taong naroon po. Ang isa dyan ay yung paternity proceedings, yung inaalam kung sino yung talagang tatay ng bata. Usually po to sa mga western na mga societies ay malalaman bandang huli, it will be revealed kahit anong claim ng nanay na ikaw ang tatay nito, you have to support me. Papakita na hindi ikaw, hindi yung lalaki ang tatay at iba. And that is a very sad revelation, at least for the mother and also for the child. So, ganun din po pagdating ng araw. The judgment will be filled with surprises. Now, talking about the judgment, maganda po ilagay natin, i-frame natin yung ating pag-aaral with a verse found in 1 Corinthians 4:3-5. Ang sabi po rito, I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. This is Paul talking here. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of our heart. At that time, each will receive their praise from God. So, this is basically a judgment scene. When I was reading this a few days ago and also last time again, when I was reading this, na-realize ko, sabi ko, tama nga yung motivation ni Paul, yung kanyang style na, I don't really care much who's judging me right now. Tayo pag minsan kasi mahilig tayong maging judger at very conscious tayo kung paano tayo ginadjust sa ibang tao. But Paul here is talking na I don't care that much. Although my conscience is innocent, sabi niya, that does not make me really innocent. Only God can declare me innocent or not when judgment time will come, when He will sit in His judgment throne. So, I think that is a very wonderful thing for us. So let us come to the topic right now, judgment po. Medyo doon muna tayo sa malaki and then we go closer and more specific. So let's come to some foundational truth about judgment. Nung ako po ko sa bata, I always hear about judgment and I'm really scared. I'm not really encouraged about the judgment. Kasi sasabihin na lahat daw ng kasalanan natin will be revealed to light. Sabi ko, patay na. Pag ginawa yun, wala na akong pag-asa. Okay? Ganun ang mangyayari. So, paano ba talaga tayo naliligtas? Is it through faith or is it through judgment? Yan ang isang ko natin ng araw eh. Kasi, if we are saved through faith, then why are we being judged by our works? Di po ba? So, oo nga naman, no? Nung araw, medyo hindi ko rin mai-harmonize yun. We are supposed to be saved by faith, yung ginawa ni Kristo. Di sana yung ginawa ni Kristo ang titingnan sa court at hindi yung ginawa ko. Pero mga kapatid, we can simply reconcile that in a brief way like this. Though we are saved by faith, it is necessary for a judgment to happen, okay, to determine who are really the ones who received Christ. Kasi po yung ating faith will be shown by our life and by obedience or by our works, mga kapatid. So ganun po yun. Judgment will show who is really faithful and who is not. Kaya nga po yung title ng ating book ay Startling Revelations. At hindi lahat na nagsasabing naglilingkod sila sa Diyos, at the end will be revealed to be really serving God. Yun po yung ating pag-aaralan. So ulitin ko po, yes, we are saved by faith, but judgment will be the one to show whether our faith is authentic or not. So we are not still saved by works kahit we are going to be scrutinized and our works will be brought to light.
Sana maliwanag po yung bagay na yun para hindi po tayo magkaroon ng kalituhan sa ating pag-aaral. So tayo po'y dumako. Ano ba yung mga startling revelations? Ano ba yung mga bagay na parang may ipapakita na sikreto at hindi hayag ngayon pagdating ng araw na yon? Let us read through yung section po ng Councils on Stewardship na ito. What revelations will be made in the day of judgment? Many who have called themselves Christians will be found to have been not servants of God. Okay po, no? Alam natin, ang unang i-judge sa ating paniwala ay, sa ating doktrina ay ang mga tao ng Panginoon. And hindi lahat pala ng nagkiklaim na sila ay anak ng Diyos ay talagang lingkod ng Panginoon. Okay, that is a very sober thought for us to reflect on, na hindi po lahat ng professing Christians are really Christians by heart. And I think somehow we already have been hearing this a lot sa atin. We have always been warned about this matter, na huwag lang tayong manatili sa outward na panlabas na pagpapakita o compliance ng ating Christian faith, but by heart dapat tayo po ay tinuli na ng ating Panginoon. Okay? Then let me proceed with this. Self has been their center. So bakit hindi sila anak ng Diyos? Self has been their center. Every time they're serving, hindi pa rin sila anak ng Diyos because self is very much the motivation that they're doing. Self is their center. Self-service has been their life work. By living to please themselves to gain all they could for themselves. Doon sa pangalawang section nito, parang paulit-ulit yung idea of self. Ano po? So yun po yung ating bibigyan ng pansin dito. What Ellen White are referring here, as I've said kanina, ay hindi po mga unbelievers, kundi believers mismo. Okay? Nabinyagan, ano pa? Naging active na member ng church, officer ng church, ano pa? Sabihin natin, pastor. Ayan. At siguro nakalagay sa iba't ibang level ng ating institution, pero at the end, they are not faithful because they are serving self. So tayo po ay, let us be humble and kumbaga sa ating paglilingkod. Okay? So, ang tawag dito ay let us soul search. Okay? Mag-soul searching po tayo. Dapat nga, ginagawa po natin to ng regular. Ating inahayag ang ating buhay sa Panginoon, ang ating kalooban at puso, at pinahayaan nating ipakita niya sa atin kung saan tayo kailangan magbago. I remember the song, Search Me, O God, and Know My Heart. Try me and know my thoughts. And if there be any wicked way in me, lead me in the path everlasting. Ano po? So I think that is a good prayer for us to do. Para, alam po niyo kasi ang self is a very deceiving. Okay? It's a very deceiving at magaling siyang mag-disguise. Siguro po naranasan nyo rin, and I have been through this especially in my early life in the ministry, kasi kapag bata ka, sometimes you can be very, very self-conscious. Yan. Tama ba yun? Nung bata ako, ito sabihin ko, parang bilang pastor, at alam ko hindi lang ako nakakaranas nito, you want to prove yourself among your peers. Yan. Gusto mo ring maabot yung mga naabot ng mga kapwa mo pastor na tinitingala mo nung araw. And by doing that, I thought I was serving God into the utmost when in fact, I was already serving myself. So, ganun po yun. Pwede magsama ang ministry at ang paglilingkod sa sarili, finding significance, so forth, and so on. So, before pointing ourselves to anyone, mga kapatid, lahat po tayo dito ay selfish in varying degrees. Alaminin po natin yan. We are all selfish. Kapag tayo po ay nagsabi na hindi ako selfish, baka your ego is so sensitive to not to accept that you are also selfish in some way. Bakit tayo selfish? Because this is no other than the fallen ego, the sinful self. Tayo po ay, it is our nature, our sinful nature. Ito isang bagay na nakaimbit sa atin. Okay? At hindi po ito basta-basta pwedeng maalis. The battle will take us for life, mga kaibigan ko. Hanggang sa huling yugto ng ating hininga, we will be battling for this. And the only way for us to overcome the sinful self ay
through the grace of God, sa biyaya ng Panginoon. Sa araw-araw na ating pamumuhay ay, ang sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 15:21 is, I die daily. Araw-araw siya ay namamatay. Saan siya namamatay? Sa sarili, mga kaibigan ko. We have to die every day of our lives. Ang sabi rin ni Christ, ito rin yung sabi niya sa Luke 9:23, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, dadalhin natin ang ating krus. So, what is the meaning of that? That is a daily self-sacrifice. Dapat po tayo lagi napapako sa krus araw-araw at namamatay dahil ang sinful self ay laging nariyan. Lagi nating uliting ipapako siya sa biyaya ng Panginoon. Ito ay hindi maghahari sa atin kundi ang kanyang biyaya lamang. So, self is very, very deceptive. I have said this kanina. Ang sabi po ng Bible ay, the heart is deceitful above all else. Pwede natin palitan yung heart dito ng sinful self. Okay? The sinful self is deceitful above all else. This is the reason why we have issues in the church. Actually, even our humility can be a disguised ego or pride. Yeah. Alam niyo po yung expression na proud of his humility. Just when you thought that you are now humble, very conscious ka na magpaka-humble ka, at habang nagiging conscious ka na humble ka, nagiging lalong peke yung pagiging humble mo. Yan. So, iingat-ingat po tayo sa ating kwan. The way to humility is not really to do more acts of humility. Kasi lumalabas, baka lang yan, fasad lang yan. It is to give up and crucify the self through the grace of Christ. Ibigay natin ang ating kalooban sa Panginoon. So let's talk about some of the specifics about manifestations ng ng selfish ego natin. Sa church, so sa church na lang, para tayo pong lahat ay we can really be sober for this morning and solemnly thinking about ourselves. Politics, sabihin natin, kahit church tayo, niyan, may politics pa rin. Pastor, wala dapat politics sa church. Church tayo Di ba dapat wala yun? Yes po. Pero hanggang tao po ang namamahala, hanggang tao ang nag-ooperate ng sistema, there will always be politics because politics is based on the sinful self. Schemings, okay, yung parang sa mga meetings, sa pag-usap natin sa tao, meron tayong pinapakitang iba, pero meron tayong agendang iba. Yung ating mga motivation sa agenda, hindi nare-reveal yun. Judgment lang ang makakapag-reveal sa pagdating ng araw, mga kapatid ko. Di ba paminsan sa mga meetings, dapat sa mga meeting, straightforward tayo, honest to goodness, but with humility and respect. Sabihin natin yung ating gustong sabihin at hindi yung parang nangi-style tayo ng mga tao para mapasunod natin sila. That is also very, very much selfish and egoistic. Holier than thou attitude. Yung parang meron tayong language sa Adventist Church na parang para sa atin lang, na tayo lang ang special na tao ng Panginoon, na sila yung tagalabas, yung parang may Jerusalem, tayo ang nasa loob ng Jerusalem at sila yung nasa labas. Bakit tayo may ganong attitude na para bang me and my group first? Because our group now, other than, is an extension of ourselves also. It is our own ego. Kaya nga pag ina-atake yung ating simbahan natin, galit na galit tayo. Bakit? Kasi extension ng sarili ko yun Ako rin ang ina-atake. Okay? So, ganun po yun. Ego pa rin po yun, mga kaibigan ko. So, holier than thou attitude. Meron tayong sectarianism. Just when we thought na tayo lang ang ganito, marami pong grupo ng Kristyanismo ay nagsasuffer na ganitong sakit sa kanilang samahan, parang sakit ng mga Hudyo nung araw. We also have attention seeking. Yung sa church paminsan ay naghahanap tayo ng attention sa ating mga simpleng paraan, at pag tayo ay hindi napuri ng ibang tao, hindi na-appreciate, ay sumasama ang loob natin. Mga kapatid, ay ingat-ingat po tayo sa ganyan. Direktali ko po to para hindi upang kumagay tamaan ng sino man sa atin, kundi para po ipakita kung paano po yung ego o yung self po ay nag-manifest sa buhay natin. So, celebrity complex, pag minsan ay yung mga leaders natin nagkakaroon ng ganito. Okay? I would suggest, mga kapatid, tulungan natin sila na hindi makaranas ng ganitong mga egotism sa buhay by looking at our ranks na parang
pare-pares po tayo. Walang special na pwesto. Kaya pag isa niyo mga kapatid, pag nag-nominating committee na, bakit wala yung pangalan ko, hindi man lang ako nabigyan ng position, ang sama-sama na ng loob mga kapatid. At yung pong pagkakataon na gano'n, it's a check for us to realize na, teka, may problema ako Nag-expect ako ma-elect, hindi ako na-elect. So, ego po yun mga kapatid ko. Pag minsan, tinatabangan ng sa church, pag masipag lang, pag na-elect, pag hindi na-elect ay hindi na masipag. Sorry po, no? Sorry. So, ganyan po. Partisanship, envy, rank and position conscious. Yan. Hindi lang po mga kapatid, kami mga pastor na pagminsan. Ginagawa namin karirang ministry. Pag ikaw ay regular worker, ang pangarap mo, maordinahan ka kasi parang may rango yun may special yun At pag naging naordinahan ka, gusto mong mapunta sa departmentalship and so forth and so on. Kapag nasa nasa mission level ka, nasa conference level ka, narin naman ang union level, so forth and so on, mga kapatid ko, those are but manifestations of our ego. Okay? Report conscious, pagdating sa ating mga trabaho, yan. Hindi naman sa mali mag-report, pero kapag tayo na ay, ano yung motivation natin ay yung magandang report, kaya tayo nagkatrabaho, nakakahiya, wala tayong ginawa. Mga kapatid, hindi po ang kahihiyan ng issue dito, yung ating relasyon sa Diyos. Kaya tama na po yung paggawa ng gawain dahil tayo ay nahihiya na wala tayong ginagawa. Pwede ba yung mga ganun mga kapatid ko? Okay, image and then so forth and so on. So yan po yung manifestation ng selves. Marami po yan. Kaya nga tayo maraming problema sa Diyos, maraming intrigahan. Bakit? I-root that out. It is the sinful self also mga kapatid ko. Now let's talk about the self-centered ministry na binanggit ni Ellen G. White dito mga kapatid ko. Okay? Dito sa isang section na binanggit niya. Ang sabi dito ay, they have crippled and dwarfed the capabilities and powers entrusted to them by God. So sinabi po ito ni Ellen G. White sa section din na ito, bakit niya sinabi na they have crippled their abilities and powers? Kasi po the only worthy para bang center of our abilities is no other than to praise God. Kapag hindi ganoon ang direksyon ng ating mga pagtatrabaho at ang ating mga talent, ang ating talent po ay nami-misuse. Yan. Na-abuse, mali ang gamit, okay? Para bang sasakyan, tapos ang nilagay mo ay instead na gasolina ay kerosene dahil sa sobrang mahal ngayon ng gas, nag-kerosene ka. Parang hindi tatama. Yung performance sa sasakyan mo ay mawawala because mali yung nilagay mo. I think yun po yung isang pwedeng kumbaga practical na application ito right now. Talents will only grow as it is totally devoted to God and nothing more. Ang sabi rin po dito, ang sunod na statement ay they have not dealt honestly with God. Their lives have been one long system of robbery. Pag self po ang ating binigyan ng pansin, aside from it is going to destroy our talents and abilities, it is dishonesty before God. Because God is the only right center of our abilities and services. And then, ninanakawan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Para tayong Lucifer. Yeah. Si Lucifer naman talaga yun na nailagay sa puso natin na it is about not me, it's about me and not God anymore. So it is a robbery of God and His glory. So when we do reports, when we are successful, ingat-ingat po tayo sa nararamdaman natin. Pag tayo po ay napupuri, mga kapatid, pag may nag-appreciate ang ating ginawa, ay ingat-ingat tayo na baka mamaya ang sarap-sarap sa pakiramdam, talaga namang na-appreciate yung effort ko, disiswagan ko pa para next time marami pang pupuri sa akin. Ganyan, po. So walking on cloud 9 ka na, mga kapatid. Huwag po natin kunin yung kaluwalhatian. Ibigay natin sa Panginoon. I don't know if how you will do that, pero siguro acknowledging na salamat kapatid, na-appreciate mo yung service ko at sana ay makapagdala sa iyo ito closer sa Panginoon. Sana yun ang goal ko at sana ay tulungan mo ako doon. Maybe something of that note na masabi natin sa kapatid, mga kaibigan ko. So, yun po yun. And then let us proceed with this. Meron sang section dito, these now complain against God and their fellow men.
because they are not recognized and favored as they think they ought to be. Ito na. May element to ng sour graping, jealousy, envy. Bakit hindi ako nailagay dyan? Mas magaling ako kaysa dyan. Yan, mga kapatid, di ba? Ito ay both for members and for pastors also. Tagal-tagal ko na rito, hindi pa ako na-elect. Yeah. Mga kapatid, bitterness. Yan. Isa itong simptomas ng sinful self again, mga kapatid ko. At ang sabi rito, but their unfaithfulness will be revealed in that day when the Lord judges the cases of all. He will return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Ganun po yung maliwanag po yun. Naalala ko dito about yung sabi ni Paul na some preach Christ out of selfish ambition. At ang sabi ni Paul ay bilang another co-worker, sabi niya, nevertheless, I praise God because Christ is still preached. May point po yung mga kapatid, as on a human perspective, we cannot really judge people on their motive. Ano po? Kung pinapangaral si Kristo, let us continue on doing that. But someday, in God's judgment, things will be revealed differently. And those who might be serving God, whom we see as in the best way possible, will be revealed that they are very, very much unfaithful. So, mga kapatid, let us do what is given us faithfully and humbly. Kung ang binigay sa iyo ay maging membro at mag-assist, let us do so faithfully. Walang bitterness dapat, sapagkat we are not serving self here, mga kaibigan ko. So, yun po yung mga kailangan natin pag-isipan dito. Ang sabi rin dito ay in that day, sabi rin dito, those who think that God will accept meager offerings and unwilling service will be disappointed. God will not put his superscription upon the work of any man, high or low, rich or poor, that is not done heartily, faithfully, and with an eye single for His glory. So, ano po ba yung issue dito na gustong sabihin ni Ellen G. White dito? Yung pong isang part ng pagiging unfaithful sa Panginoon sa paglilingkod niya ay hindi natin ginagawa ito ng buong puso. Okay. Colossians 3:20 sabi dito, whatever your heart, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Ito po yung ating ethics, Christian ethics sa paglilingkod. Dapat buong puso, masaya ka at talagang lahat ng effort. So sa aking mga maraming presentation, ang tawag ko dito excellence. We are made for excellence and God deserves excellence, nothing more. Din dapat yan. Ulitin ko po, we are made for excellence. That is how we can live our best life possible. When doing our best. And God deserves our best. When we don't do that, we are actually robbing God, as some of our readings have been stated a while ago, mga kapatid ko. So, yun ang dapat ang ating paraan ng paggawa. And then masaya tayo. In opposite to this, yung mechanical performance of duties. Parang ito konti sayang, pwede na sana akong ma-promote, sayang din yung pera, kaso lang kasi may judgment parang ganun pa yung bawal daw kaya wag na lang. Ayan. Bakit hindi minom ng alak? Bawal sa amin parang pipilitan kung hindi lang pala kung arilihin pala natin magpasabing pwedeng minom ng alak, abay lalaklak na tayo ng alak. Mga kapatid, it is not about what our religion says. It is what God says. And what you personally are convinced of in following God, mga kaibigan ko. Dapat ganoon ang ating isipan dito. Heartily, buong puso nating ginagawa. Hindi tayo napipilitan. Yung ating pagsamat sa Sabado, ito siguro medyo reflection na lang ito. Pamisan ay ano ba tayo? Nabibigatan ba tayo ang ating pakiramdam? Pag sumama tayo sa pagsimba, kaya yung ating pag-awit ng happy day that fixed my choice ay hindi naman talaga happy, parang begrudgingly and being forced, mga kapatid ko. Heartfully, ito po yung sinasabi ni G. White, ito yung paraan natin ng pabumuhay sa Panginoon. Okay? So, an eye for His glory,
not two eyes, but one eye for His glory, para hindi mag-wayward yung ating mga isang mata. Isang mata lang para sa kalwalhatian ng Panginoon na binabanggit ni Ellen G. White dito. So, let me go through dito. Ito yung last part mo natin dito. Ang sabi rito ay, but those who have belonged to the family of God here below, who have striven to honor His name, have gained an experience that will make them as kings and priests unto God. And they will be accepted as faithful servants. To them the word will be spoken, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. So, Review and Herald, January 5, 1897. Ito yung ending section. And let me say some words here. Yung merong daw reward dito para dun sa mga faithful. Okay? They will be kings and priests for God. Nung bata ako, gusto ko magpunta ng langit kasi ito yung tinuturo sa amin na sa langit, pag napunta tayo sa langit, masarap ang buhay doon. Parang ganun pa, sasarap ng mga prutas, tapos wala nang sakit. Abay, gusto ko mapunta ng langit. So, I want to be faithful so that I can go to heaven. So what do you think is that kind of obedience and faithfulness to God? Is that really being faithful? Sa Panginoon, hindi po faithfulness yun. Ang tamang motivation para tayo po ay sumunod sa Diyos ay hindi yung langit. Kasi anong nangyayari, parang bribery tayo, binabribe tayo. Parang merong catch ang pagsunod sa Diyos. Alam po ninyo ang langit, heaven is heaven, not because it is a kind of a Disneyland o a happy place. Heaven is heaven because God is in heaven. Kung kahit po yung pearly gates na yan at streets of gold na yan, kung walang Panginoon, hell po yan. What's making heaven, heaven, whatever you go, is no other than the presence of God. At dapat tayo, ang goal natin mapunta ng langit. Bakit? Dahil naroon ang Panginoon. Dahil naroon, pwede nating mas makaniig ang Panginoon sa mas malalim at paraang mga napakaganda. And I think that's the best reason why we have to obey, mga kapatid ko. Ano po? So, ganun po yung ating naisabihin dito. And then let's talk about the faithful servant. Who is the faithful servant here? The faithful servant it's no other than those who serve God and God alone and nothing more. So, mga kaibigan ko, hindi ito about position or pagalingan ng trabaho. Issue ito po ng puso. And that will be revealed in the judgment. Kaya ang sabi doon, startling revelation. Yung akala nating naroon ay okay, yung pala hindi. At yung mga simpleng tao naman, nakala wala doon dahil wala namang ginagawang significance sa church, but they are heartfully and faithfully doing their place, lalabas naroon sila pagdating ng araw. So let's walk humbly before God. And let's think about the judgment as we do everything right now. Huwag tayong madayan ng mga papuri ng tao o ng criticism ng tao, madiskal sa criticism ng tao. Let's look at our heart and dapat it's all for God and nothing more. Magandang umaga po sa ating lahat and happy Sabbath. Amen. 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 Amen po, Pastor. Thank you po. Thank you po, Pastor. Bigay natin ang pagkakataon kay Pastor Jerry para for acknowledgement kay Pastor Azer. Pastor Jerry. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. God first morning. Pastor Azer, maraming salamat po sa inyong panahon na ibinigay sa atin dito sa bago nating misyon, Pastor. Kami po ay natutuwa na iyong paghandaan kami ng magandang spiritual food to contemplate for this happy Sabbath day morning. So maraming salamat, Pastor. Sana po ay maulit ang iyong pagdalaw through virtual, Pastor. Si Pastor June ay wala pala, no? Akin po tinitingnan. Ay meron po sanang certificate, Pastor, na ibibigay sa inyo. But siguro pag nakita na lang sa CLC, doon na lang iaabot ni Pastor June. Maraming salamat, Pastor. God bless your family. Regards to Sister Cora, iyong mahal na asawa. God bless you, Pastor, and your ministry. Sana ay ulitin mo, Pastor, sa susunod ulit. Thank you so much. Purihin ng Panginoon. Amen. Thank you, Pastor Jerry. Thank you, Pastor Azer. Mamaya po kayo ang closing after po na ating United in Prayer.
Kaya ngayon po ay tutungo tayo sa ating United in Prayer. Ang ating pong acts ay ang ating adoration and confession ay pagkakaloob sa atin ni Pastor Joseph Lulu. And then ang ating thanksgiving and supplication ay ibabahagi naman sa atin ni Pastor Jupet Bernabe. And then ang ating closing song and then ang closing prayer ni Pastor Ase. Sir Joseph. Nakamute ka po, sir. Makapangyarihan namin Diyos, muli po kami ay nagpupuri sa inyo sa umagang ito. Hindi po ay nakaraos sa amin pong God this morning, kung saan Panginoon, pasalamat kami sa mga paalala na ipinagkaloob mo. Maraming salamat sa mga tao na iyong binigay upang bahagi sa amin ang masarap na tikinig. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang nagpupuno sa lahat ng aming kakulangan at ito, Diyos, ang sumasapat sa lahat ng aming pangangailangan. Patawarin mo po kami, Ma, kung kami nagkasala sa aming pagsasalita, sa aming pag-isip, sa aming po mga kinilos. Patawarin mo po kami, Ama, upang kami po ay maging yung inyong kalooban lamang po ang aming mga tuwa. Dito patawad ang lahat po ng aming mga kasalanan. Kung aking samot dalang Panginoon sa tamang pangalan ng Panginoon Yesus. Sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong dalangin, Panginoon Diyos, Ikaw ang Diyos na siyang mabuti at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y may mga itudulog na mga bagay na ito po, Panginoong Diyos, ay meron pong hinihiling ang iyo pong basbas, ang iyo pong pagpapala, ang iyo pong pagpapagaling. Nihiling po namin, pagpapalain po ang tahanan ni Sister Neff, gayon din Sister Sinaida, Brother Jimol Malyari, and then si Pastor Jaire Tangunan. Ang aming pong daily spiritual enrichment na kung saan Panginoong Diyos ay inaakay ang mga kapatid para po sa paglago ng pananampalatayang patuloy na tangkilikin ito ng mga kapatiran para po Panginoong Diyos sa paglago ng pananampalataya. Gayon din naman Panginoong Diyos ang iyo pong bantayog na itatayo. Patuloy na ang pagpapala iyo pong ipagkaloob sa iyo pong mga lingkod, sa iyo pong bayan upang ito rin ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, sama-sama na magiging daluyan ng pagpapala upang ibalik ang papuri po sa inyo. Gayon din naman, Panginoong Diyos, sa amin pong dinadalangin ang programa na darating sa PLAA na ito po, Panginoong Diyos, ay ang SSPM workshop na patuloy na pagpapalay ng mga ngunat dito na marami pong mga lesson, marami pong mga bagay na matutunan sa ikauunlad po ng iyo pong gawain sa Sabbath School at saka personal ministry. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang aming pong dinadalangin ang iyo pong paaralan. Patuloy na padamihin ang mga estudyante
na ikaw naman ay may alam sa mga bagay na ito. Ikaw ang nakakaalam, Panginoong Diyos, ng iyo pong paaralan. Kaya hiniling po namin ang iyo pong basbas na iyo pong ipagkaloob, Panginoon. Amin pong dinadalangin ang mga evangelism na gagawin po, Panginoon, sa Sinipit, sa Mambos, mga medical mission sa Akli, sa Dikapanikian, sa Barangay Wenceslao, sa Akli Church, sa Tulay na Patpak, gayon din sa Porokpres, sa Sinipit, sa San Leonardo, Gapan, nakasama po ang mga kapatiran sa PAFCO. Gayon din naman, Panginoon Diyos, ang Palapa at Upig Medical Mission sa Palapa, Kabatuan, Butulan sa ongoing BBX ng mga churches sa buong CLPM. Ang mga gawain ito po, Panginoong Panginoong Diyos, sa isang pamaraan upang maabot ang mga tao. Hiling po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga nangunguna, iyo pong ipagkaloob. Sa mga makikinig, Panginoong Diyos, gumawa ang Banal na Espiritu sa mga salita na kanila pong napakinggan. Gayon din naman, Panginoong Diyos, kami po nanalangin para po sa pag-aliw ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mga naulila ni Brother Dan Isguera. Inihiling po namin, Panginoong Diyos, patuloy ang Banal na Espiritu na siyang mag-aliw sa kalungkutan ng kanila pong tahanan. Ngunit sapat ang iyo pong mga salita na magkaloob sa kanila ng mga bagay na kinakailangan at gayon din, Panginoong Diyos, ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Amin pong dinadalangin ang kagalingan at kalusugan sa mga kapatirang ito, si Eli, si Sister Nori Barangan, Pastor Letran, Lito de la Peña, Sabian Azrael and family, Luciano Dino Araza family, Ponciano Gardose, Romnick Francisco, Olivia Ortiz, Rinaldo Eusebio, DYY Aurelia, Paula Dalusong, Jean Marcos Francisco, Pastor Carlo Tumaro, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Bibiana Selva at ang iba pang mga kapatid na hindi po nabanggit, Panginoong Diyos, na hindi isamang kanila pong mga pangalan. Sa mga oras na ito, ikaw ang Diyos na dakila at ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang doktor sa lahat ng mga doktor. Panginoon, idampi ang iyong mapanggaling kamay, maranasan nila ang kagalingan sa araw po ng Sabat. Hindi lamang spiritual, Panginoon Diyos, kundi sa physical na pangangatawan. Maraming salamat ng araw na ito. Pinalpala niyo po sa iyo pong bayan. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras na magpapatnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas, papurit walhati sa Kanya itaas. Closing prayer, Pastor Aser.
Tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Once again, dear Father, thank you po sa panibagong araw ng Sabadong binigay niyo sa amin upang kami po ay magsamba sa inyo, magkaroon ng reflection sa pagsisimula ng araw na ito at upang maibigay namin sa inyo ang tamang papuri mula sa aming puso at sa aming buhay, Ama. Napakabuti po ninyo at sana po ito lagi namin maikintal sa aming isipan at ang inyong pag-ibig ang aming maging motivation sa paggawa, pamumuhay at sa aming paglilingkod sa iglesia sa araw-araw at bawat sandali, Panginoon. Pagpalain po ang mission namin dito sa CLPM. Kayo pong siyang patuloy na magpala sa kanila at higit sa lahat ang bawat kaanib, Panginoon, na aming pinaglilingkuran. Sana po'y palitin ng araw pag ikaw ay nariyan na ay lahat po kami ay masabing mga tapat na lingkod ninyo na naglingkod hindi para sa aming sariling kapakanan, sa aming sariling pagpakaklala, kundi para sa inyo lamang, Panginoon, sapagat ikaw ang dapat at tamang sentro ng aming buhay at ng paglilingkod. Pagpalain po programang ito at sana para patuloy na marami pang mga kaluluwa at puso ang mapaabutan ng pabalita at patuloy na mapalahanan tungkol sa tamang paraan ng Kristiyanong pamuhay at paglilingkod. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Asher, thank you so much po. Amen. Amen. Happy Sabbath. Po. Happy Sabbath po. Isabat po. Everyone, God bless. Thank you, Pastor Asher. Sabat. Mission statement po tayo. Sabat po. Sabat po sa lahat. Bye-bye. Bye-bye po. Bye po. Bless everyone. Happy Sabbath. God bless po. Yes po. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Uy, bagong gupit Happy Sabbath. Sabat po, Marika. Ay, magaling na yata si Gab. Sabat ka, Jael. Papo ni Gaba. Tyrell, where are you? Nandito po ako. Mga bagong gupit kayo Sabat. Sabat po. Bagong gupitan. Bagong haircut. Sabat, Gairel. Yes. Thank you po. God bless everyone. Bilang ka na, Jairel. Countdown po tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Nakakalimutan. Bye-bye. Salamat po sa ating lahat. Bye-bye.